happy today na kahit for winter time na ay may na-harvest pa rin ako ng mga gulay, lalong-lalo na ng ampalaya, kalabasa, upo, at marami pang iba. Happy day! God bless us all! Kasama ang aming cute dog na si Fairy Princess. Kasama yan all the time sa garden. Today ay gusto kong i-share itong hindi naman siya latest na pag-harvest before winter time, kundi last year ito na kung saan gusto ko talagang i-share yung mga video na nakuha ko sa aking garden at lalo na harvest time. Feeling satisfied ka talaga as a gardener, as a Filipina gardener dito sa France na kung saan nakapagtanim ng mga Pinas at Asian vegetables kahit nasa ibang bansa. Wala talagang imposible basta magsisikap lang. Hello everyone! Hello! Yan yung dalawa naming UFO, di ba? Kasama si Fairy Princess at saka si RGR. So lahat ng yan ay mga gulay from Pinas. May kalabasa, ampalaya, upo, ano pa? Eggplant, sayote, beans, at marami pang iba. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Ayan, di ba? Then, kasama pa si Fairy Princess, di ba? So, ito yung mga na-harvest natin today. So, ito yung upo. Di ba, maliit na yung upo ko this time kasi pahirapan talaga sa weather. So, ayan. Tapos, ang daming sayote. Tapos, kalabasa. So, ito talaga, Pinas yung seeds niya binigay sa akin ng aking kaibigan Pinay dito. So, ayan. So, yung kalabasa from Pinas. Tapos, yung sa kamote. May kangkong ako pero nasira na dahil nag-holiday kami ng isang week. And then, pagbalik namin dito ay as in na frost na talaga. So, yun na lang yung nagkuha ko. So, ayan, yung ampalaya. Tapos, may talong. Tapos, yung okra. Sinadya ko talaga siya na maging medyo old na siya para magamit ko pa yung seeds next summer. Harvest time before winter at welcome sa aming garden. Itong video na ito ay masasabi ko na isa talaga sa paborito ko kasi na isa-isa ko talaga yung mga na-harvest bago pa man nag-winter time last year. Kahit di siya yung latest pero gusto ko siya gawing inspirasyon para sa susunod na mga taon na every year ay satisfied talaga yung feeling ko na isang Pilipina na nakapagtanim ng mga gulay Pinas. At the best of all ay iba yung pakiramdam pag yung mister mo na isang German-American na todo talaga ang suporta sa iyong hobby. Hobby talaga itong tawag ko sa pag-gardening. Ito naman yung sayote last year na napakabongga talaga. Napakabongga kasi yung sayote, hindi niya gusto yung super init, kundi yung last year namin na summer ay parang springtime siya na malamig, na medyo mainit. Kaya yun yung paborito ng sayote. Kaya to the max yung pagbubunga niya. At ito naman yung beans. Nagtatanim talaga ako ng beans kasi super favorite siya ng aking husband, lalo na yung sa salad. At of course, yung sa pinakbet na paborito ko talaga. Ito naman yung okra. Ito yung mga last na talaga na na-harvest bago mag-winter time. Kaya makikita ninyo na konti na lang talaga yung okra, yung talong at iba pa. Kasi yun talaga yung parang last chance na makakain ng mga fresh na gulay bago talaga mag-winter or magma-minus yung temperatura. Ang pakiramdam talaga, pag isa kang gardener dito sa ibang bansa, parang gusto mo talaga na everyday summer, na everyday makaka-harvest ka, pero napaka-sad lang din na makaka-experience ka ng frost na kung saan makikita mo talaga yung mga tinanim mo ay mamamatay talaga. Kagaya nitong talong, parang mamamatay na talaga siya, kaya kukunin na talaga natin bago pa man mamatay yan, kaya mapakinabangan pa natin at first. So, nakakasad na makikita mamamatay na sila pag winter time. But then, pag springtime naman, mag-start ka naman na magpunla. So makikita mo naman na may tutubo. Pag may tutubo ay may buhay. Pag may buhay ay may ma-harvest soon. Ang saya ko lang na itong aking husband ay super supportive talaga at talagang
kahit yung mga gawain sa garden ay talagang nagtutulungan talaga kami at ang the best ay ang hilig niya sa mga gulay. Kaya nakaka-budget talaga at hindi na bibili ng karne. Kung mabili man ng karne ay parang i-mix lang ng konti para may lasang karne. Pero kahit 100% na gulay ay talagang walang problema ang aking mister. Kaya okay na okay sa akin. Napag-isipan ko na why not to share yung mga na-harvest ko from the past years na kung saan nakaka-inspire talaga siya at yung makikita ko yung mga na-harvest ko dati ay parang gusto ko na i-share sa ibang tao, i-share yun sa ibang mga Filipina or Pinoy na nasa ibang bansa. Of course, ang dami na din, 50% din nagtatanim ng mga gulay natin sa ibang bansa. Pero yun naman yung mga baguhan pa lang ay gusto ko siyang gawing inspiration. Ito yung mga last harvest ko na napakasarap ng pakiramdam talaga na parang nasa Pinas ka din. Parang nasa bahay kubo na kung saan kumpleto yung mga tanim na makikita natin sa bahay kubo or parang nasa Pinas ka.